Alam nyo ba dati, ayaw na ayaw ko talagang luluto ng pork chop kasi nga di ba matigas. Pero dito sa ginawa ko, naging malambot siya, juicy at malasa kaya magugustuhan nyo din to. Meron ako ditong 1 kilong pork chop at gagawin nga natin tong breaded pork chop. Pag gumagawa naman ako ng breaded pork chop, nagbabrining muna ako or yung pagbabad sa tubig para lumambot to kasi di ba alam nyo naman yung pork chop ay napakatigas nito. Tatanggalin ko lang yung buto at balat. Pero ito, hindi ko to tinatapon na. Sinasama ko to sa mga sabaw-sabaw. Ayan, sayang naman kasi. Pati itong balat, tanggalin na din natin para walang makunat dun sa baon nila. Ganito lang yung matitira. Puro laman na lang to, kaya madaling ibaon or kaya kainin ng mga bata sa school. Ito guys, yung buto tinabi ko. Lagay lang tayo ng water. Konti lang naman hanggang dito lang sa level ng pork chop. Maglagay din tayo nitong 1 pusong bawang na pinitpit. Tapos timplahan din natin yan ng salt, pepper at konting sugar. Ayan, haluin lang natin itong mabuti at ibababad naman natin to overnight. Kaya kung gagawa din kayo nito, gabi pa lang magbabad na kayo. Napaka-importante kasi nitong pagbabrining para maging juicy, malambot at malasa yung ating pork chop. Nagawa ko na to dati sa fried chicken at nakita nyo naman na napaka-juicy ng nagawa natin. Lalo na dito sa pork, diba? Mas matigas to. Ayan, takpan lang natin at ilalagay na natin to sa chiller. Sa chiller lang guys hindi sa freezer at doon natin to ibababad. Ito na siya nung kinabukasan, check natin. Ganito na yung naging itsura niya guys. Naging malambot na itong karne. Tingnan nyo naman yan. Patiktikin lang natin to. Tapos i-coat na natin to sa harina, egg at breadcrumbs. Lalo na mamaya kapag prinito natin to, makikita nyo na napakalambot na nitong pork chop. Itong egg naman, titimplahan ko natin to ng salt at pepper. Ito na lahat ang nagawa ko. Tingnan nyo, lumapad siya dahil dito sa breadcrumbs. Ito naman, ipang-i-stock ko to ha, kaya ilalagay na natin to sa container. Kasi katulad nyo din, nahihirapan ako sa mga ipapabaon or ipapaulam sa mga bata. Maglalagay lang ako ng plastic na labo dito sa ilalim. Kahit anong plastic ha, pwede, basta malinis. Para kapag tumigas to, madali na lang tong kunin. Ay, mag-iiwan pala ako dito ng mga siguro 4 na piraso kasi gusto na daw nila tong ulamin ngayon. Ayan. Tapos sa kada layer din, plastic na labo ulit. Para hindi sila magkadikit-dikit kapag tumigas na. Ayan, okay na to. Bali, ito na lang yung may stock ko kasi nagpaprito sila. May stock na ako pang ulam-ulam at pang baon ng mga bata. Ito namang stock natin, sa freezer natin to ilalagay ha, para tumagal yung buhay niya. Siguro tatagal to ng mga 2 to 3 months. Pag mainit na yung mantika, start na tayo magprito. Ayan, magkasya. Iprito lang natin to hanggang sa maging golden brown at maging crispy. And ito golden brown na guys, pagka ganito, okay na to, pwede na natin hanguin. Tignan nyo naman, ang ganda ng pagkakaprito, parang yung mga nabibili nyo lang sa labas. I-chop ko na din para makita nyo kung gaano kalutong. Lambot. Hindi ba, napakalambot. Tapos dahil dun sa pag-brining, naging sobrang lambot nito at juicy. Tignan nyo naman yan, Diba? Dahil nga nagpaprito na sila sa akin, gawa na din tayo ng mabilisan lang na gravy. Lagay lang tayo ng 1/4 na butter. Maglagay din tayo dito ng 1 puso ng bawang na buo. Ayan siya guys, hindi ko to hiniwa, buo yan. Itong gagawin ko pala na gravy na to ay para na din siyang sauce. Kaya maglalagay din tayo ng 1 can itong mushroom na full. Dito pa lang guys, napakabango na Iprito-prito lang natin to para lumabas yung flavor. Pag naprito-prito naman na to, saka tayo dito maglalagay ng harina, 2 kutsara, pampalapot to. Ayan, lutuin lang natin mabuti itong harina. Pag okay na, maglalagay tayo ngayon ng 2 cups ng water. Kung may extra budget naman kayo, pwede kayo ditong maglagay ng evaporated milk. Ayan, lumalapot na siya. Timplahan na natin. Maglalagay lang ako dito ng kalahating beef cube, konting liquid seasoning, konting toyo lang, pampakulay. Tapos 1 kutsarang asukal para medyo manamis-namis. Optional lang to pero highly recommended. Maglalagay ako ng rosemary at thyme. Ayan, para maglasa siyang steak. Okay na to guys. Patayin ko na. Ayun, malapit na siya. Buhos natin dito yung gravy. Ayan, try natin. Ito, nagtira ako ng 1 buo para makita natin kung talagang malambot. Try ko muna ng walang gravy. Kita nyo naman, laman yan, Pakalambot. Tapos try naman natin na may sauce. Ang harap. Grabe, ang sarap.
Mmm! Ang lambot, ang juicy, oh. Madali na lang siyang kainin kasi wala ng buto at balat. Ang lambot! Ang kapaka-juicy.